Good day mga bay. This is your boy once again, Ubek Rida, vlogging from Cebu. So today we are going to have our first maintenance, or the official or first change oil. So I'm currently running at 756 kilometers. So I will now be going there, and hopefully after the tune-up we will be able to get more improvements in terms of the motorcycle performance, especially on the fuel consumption. Okay, so stand by and enjoy the vlog. Mga bayan, dito na tayo sa Honda. So marami pang tao. So antay-antay muna tayo para sa turn natin. So enjoy. So mga bay, so tapos na tayong magpa-tune up. So madali lang. Natagalan lang kasi maraming nagpapa-tune up din. So doon lang tayo natagalan. So yung first tune up niya, ano lang siya, pinalitan lang yung oil. Tapos yun lang, check nila kung anong dapat i-check. So yung brakes, yung air pressure, or meron ka bang complaints or na-notice sa motor nyo na gusto mong i-check nila. So sa akin wala naman, everything is good. Pina-check ko lang yung ano. So may mga tanong lang ako regarding sa maintenance. So basically ang ginawa lang nila ngayon is change oil at check nila yung pressure ng gulong natin. So kanina while nag-aantay ako sa turn ko, surprisingly may nakakilala sa akin. So hindi ko expect yon. So shout out sa iyo bay, si Michael. So thank you for viewing my channel, really appreciate it. So ito naman, kanina nagtanong ako sa mekaniko. So tinanong ko kung ano yung dapat na tandaan natin sa motor natin, na Honda Click, lalo na yung game changer. So ang sabi niya, dapat follow the maintenance schedule religiously. So yun ang sabi niya. So dapat kung anong nakalagay sa manual, follow natin yon para hahaba ang buhay ng motor. At saka yung dapat mag-change oil ka rin every
1,500 to siguro sagad na yung 2,000 para rin sa ano, sa motor din yan. So yun ang sabi ng mekaniko, si Sir Ronnie. So isa siya sa mga trusted na mga mechanics dito sa Honda Lahug. So yun, so dapat follow your maintenance schedule regularly, tsaka change oil every 1,500 to 2,000 kilometers. At isa ring pinagawa ko, kung napanood nyo sa other vlogs at saka sa comment section din, nung nag night ride kami, sabi ko talagang mababa yung buga ng ano, ng LED, lalo na pag high beam. So parang pag naga high beam ka, wala, parang low beam lang. So may nag-comment at sabi niya machi-change mo raw yung ano, yung buga na ang LED mo. So sabi niya nasa page 95 or 99 ata. So yun ang isa sa mga pinagawa ko rin sa Honda ngayon. So pinataasan ko yung buga. So thank you so much for you, Bay, for informing. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga malalaman yung ano, yung adjustable pala yung buga ng LED natin. So now we are on 760 kilometers. I will be observing the fuel consumption on this motorcycle. Okay, so before ako nagpa-tune up or nagpa-change oil, nasa I think 43.5 kilometers per liter lang. So sabi ni Sir Ronnie na since tapos ka nang mag-change oil, i-improve na yung ano, yung konsumo ng gas mo. So yan ang i-check natin. Okay, so tinanong ko rin kanina regarding sa panel, ano. So sabi ko sa kanya na maraming nagko-complain sa Facebook na yung panel nila ay nagmo-moist. So tinanong ko siya kung bakit kaya ganun, ba't nangyayari, hindi ba design yung panel niya na dapat hindi mangyayari yung moist, so hindi ba na-check yung quality control bago nila ito pinalabas sa market. So sabi niya marami daw factors. So lalo na pag umuulan, hindi naman lahat, meron lang ilang mga motor ng Honda, yung Honda Click Game Changer na nangyayari yun, ano. So yun ang sabi ni Sir Ronnie. So dapat i-check talaga ninyo at kung may problema or may nakikita na kayong moist na nagbi-build up sa panel nyo, ang maigi nyong gawin ay punta agad sa kasa kung saan nyo binili yung motor at papalitan nila yung panel para naman hindi na kayo problema kasi it's still under warranty, so why not take advantage of it, right? So yun ang sabi ni Sir Ronnie sa akin. Tapos nagtanong din ako kasi may feature kasi sa Game Changer, ewan ko lang sa 125 mukhang wala. Sa 150i pwede mo kasing may dalawang code kasi bawat motor. So each code is actually for each remote. So pag bibili ka, kung cash ang bili mo, may dalawang codes for each remote. So may nakita kasi ako sa YouTube na pwede mo raw i-on yung motor sakaling mawala yung remote using that particular code. So tinanong ko si Sir Ronnie, sabi niya naman pwede yon. So to enter the code, dapat mong hindi niya kasi masyadong in-explain ng mabuti. So example, if 3 yung nakalagay sa yung first code mo, so ang gagawin mo, pindutin mo lang yung switch sa ilalim 3 times, so on and so forth until matapos ka sa huling digit. Sabi niya hindi mo raw basta-basta ma-activate yon kasi may tools daw na kailangan. So check natin yan at i-verify ko
sa next video ko, or tingnan natin kung ano ang totoo doon, okay? Para naman maliwanagan tayong mga Honda Click users. So ito yung purpose ng vlog ko, is to inform my fellow game changer users on what are the things that we need to take note, those important stuff that we need to know. And if may alam man kayo na talagang makakatulong sa fellow game changer users natin, so comment down below po at i-discuss natin yan, okay? So thank you talaga sa mga viewers ko. So everyday tumataas yung views at saka yung subscribers, so maraming salamat. Hopefully makukuha natin yung 1,000 subscribers soon. Yun lang ang so pag may 1,000 subscribers na, talagang happy na ako nun. So isa na yung achievement ko, kasi hindi ko talaga ini-expect yung support ninyo mga bay. Nung gumawa ako ng vlog for fun, no? Kasi hilig talaga akong magmotor at nai-enjoy ko talaga mag-ride. So yun lang, na-overwhelm lang ako sa support ngayon, kasi marami talagang subscribers at marami ding comments at views. So maraming salamat talaga sa inyo, okay? I really appreciate it. Thank you so much for supporting UBEC Ride. By the way guys, if hindi nyo nakita sa vlog or hindi nyo nakita sa comment section sa previous vlog ko, teka, ingay. Okay mga bay, so if hindi nyo nakita yung comment ko sa previous vlog, na-note ko doon na nakuha ko na yung registration ng motor ko after 22 days. So talagang mabilis yung aksyon sa Honda Loob at nagpapasalamat ako doon. So after 22 days nakuha ko na yung ORCR. So may nabasa ako sa comment section na yung iba after 2 to 3 months pa bago nila nakuha yung registration nila. So talagang matagal. So dapat nyo ring i-check sa LTO kung totoo bang nag-submit sila ng application for your registration, kasi pag hindi, yung iba kasi ginagawa nila parang may quota sila. So pag hindi aabot sa quota yung sales nila, hindi nila i-register, hindi sila mag-a-apply for application ng registration. So dapat yung i-take note niyan. Yan. So kung may spare time kayo, mas mabuti kung kayo na yung mismo yung pupunta sa LTO at i-double check yon. So guys, on my future vlog, we will be doing a long ride soon, kasi hindi pa natin na-try yung motor ko na mag long ride. So yun ang gagawin natin, okay? So oops, maling daan yung nadaanan. So doon pa pala sa kabila. So yun ang i-take note natin. So yun ang gagawin natin. In the future, mag-long ride tayo. Punta tayo ng mga magagandang spot. So siguro yung una nating gagawin or pupuntahan is yung Simala. Ewan ko lang kung familiar kayo sa lugar na yon. So itutur ko kayo doon, okay? In the future, hopefully siguro mga early next year pa siguro ko gagawin yan, kasi ngayon nag-order kasi ako ng camera. Kasi yung camera natin ginagamit ngayon, madali siyang malobat. So pag long ride, so hindi pa tayo nakakarating sa destination natin, patay na yung camera. So antay-antay lang tayo muna. Yun ang next na bibilin ko. Hintay pa tayo ng yung 1212 na sa Shopee, sa Lazada. So hintay pa tayo kasi may sale sila sa December 12.
So yun muna, hintay na, baka bababa pa yung price ng camera na napili ko. So yun lang guys. So check mo, i-check ko yung performance after sa tune-up, if meron bang improvements in terms of speed or the gas consumption. So take note ko yun lahat. Standby lang kayo at talagang maraming salamat sa suporta at maraming salamat mga bay. So this is your boy Ubek Rida. So goodbye for now. Peace. Bruh.